Maraming tao na nakatira sa mga urban areas o sa mga lungsod ay mayroong problema sa kukuhanan ng safe at fresh na pagkain. Sa panahon ngayon, talagang kailangang maging madiskarte. Dapat maging wais tayo. Kailangan maging praktikal. Kailangan makaisip tayo ng mga paraan kung paano makatitipid para mabawasan ang gastos kahit na sa pagkain man lang. Alam nyo, sa hirap ng buhay ngayon, every centavo that we spend really counts. Bawat sentimo na gagastosin natin ay mahalaga talaga. Food is a basic need, ika nga. Safe and affordable food is a necessity. Buti pa nga sa probinsya, di ba? Malawak ang mga lupain doon. Maraming lugar kung saan pwede tayo magtanim. Doon sa probinsya, may term doon sa sitwasyon nila eh. Teka, ano nga ba yon? Ayun, naalala ko na. Food self-sufficient. Ibig sabihin, meron silang enough food, sapat ang pagkain at ligtas sa konsumo. Buti pa sila sa probinsya, no? Pero yung mga nakatira sa mga lungsod, paano naman sila magiging food self-sufficient? Alam niyo po, merong isang misis ng tahanan, isang housewife po na nakatira sa isang subdivision sa Quezon City na siya ay nakapagtatanim at nakakapag-harvest ng sariwang gulay sa kanyang bakuran. At kung minsan nga raw, nakapagbebenta pa siya. Ang tawag sa ginagawa ng misis na tinutukoy ko ay urban agriculture. Ngayon naman, to give us an idea kung paano ginagawa yon, Mrs. Lizelle Jose will tell us how. Now, let's listen to her story. I'm Lizelle Jose. Isa po akong may bahay dito sa Quezon City. At inaanyayahan ko po kayong pumasok at makita ang aking ginawang urban farm na pinagtsagaan, pinagsikapan at pinag-aralan ko din pong gawin for the past 3 years now. Isa po akong may bahay, may 3 anak. At dahil full-time po ako sa mga bata, naisipan ko rin na gawin ito on the side. Dahil nga hindi pwedeng malayo ka sa trabaho tulad ng kahit anong negosyo, naisipan kong gawin na lang dito sa aking bakuran. So pasok po kayo dito, makikita ninyo dito pa lang sa harapan, yung aking mga ornamental dati ay unti-unti kong ginagawang edible na lahat. Sa aking pag-aaral nga, ang nakita kong challenge o mga limitasyon dito sa syudad, hindi tulad sa probinsya na malawak ang lupa at fertile ang mga lupa, ang kakulangan ng espasyo. So, nag-umpisa ako, nag-eksperimento din ako ng mga sa iba't ibang klaseng container, at dahil wala kang space, I learned from other sources also that to go vertical. Kaya itong mga paso dito, lahat patayo. Meron akong dito mga pet bottles. Mga leafy vegetables and herbs ang natatanim sa mga ganitong maliliit na container. Ito, may mga chives ako dito, may mga banda doon, meron ako mga parsley. At dati marami akong mga pechay. Mga ganyang mga gulay at herbs ang mostly na natatanim ko. Ang napansin ko naman dito sa Mesilong, yung ibang klaseng mga herbs, they thrive here and I just kept them there. Pero unti-unti na natutunan ko din yung tungkol sa mga ating mga medicinal plants, mga halamang gamot. And parang gusto kong magkaroon ng sarili kong, tawag ko dito, homeopathy alley. Dahil itong mga halamang gamot din dito, tulad ng mga simpleng mga damong Maria, ay napakaraming medicinal benefits. Ito naman yung aking munting bakuran. Actually, my lot is around 350 square meters. Tapos may ang bakanting lote na inilaan ko para sa aking backyard ay siguro nasa 100 square meters. Kaya for a long time, ginagawang playground at yung backyard namin. Kaya lang, lumalaki na rin yung mga bata. Since it became idle, dyan ako nag-umpisa maglagay ng mga. Actually, natutunan na magandang paraan ng pagtanim dito sa syudad dahil nga sa kakulangan ng space, kakulangan ng fertilizer, itong aquaponic system.
Ito ay isang maliit na version. I will show you later a bigger version. At ito naman ay aquarium lang. Andyan ang mga isda, andito ang mga halaman, ang tubig niya ay umiikot lang. Ito ang mga luyang dilaw, meron ako mga citrus, meron din ako mga sili. Ando naman yung mga, yun yung native nating luya. Isa sa mga una kong natutunan, yung value o yung halaga ng pataba. Yung mga raw materials para gumawa ng pataba na meron sa sagana sa probinsya, yun ang may kakulangan dito. Dito kailangan mong bilhin. Kaya naisip ko, kaysa bumili ako ng bumili, gagawa ako ng sarili kong pataba. At ito ang pinakauna kong ginawa. Actually, itong vermicompost dito din sa baba. Ito yung aking vermicomposting beds. Para lang mas mataba ang aking vermicast, minarapat kong maghanap ng iba pang source ng nitrogen. And the best source of that is actually animal manure. And most of that we find sa ating probinsya, sa ating mga farms. Pero dito sa syudad, dahil hindi ako pwede mag-alaga ng baboy, hindi ako pwede mag-alaga ng manok, the next best thing is to care for rabbits. Pinag-aralan ko din na ang rabbits ay may cold manure yung dumi nila. So, pwedeng direkta na siya sa aking mga bulate. Kung napapansin nyo, wala siyang amoy. Okay. These are my breeders at for yung mga pet rabbits. I started selling only on request. Pero these are for pets dito sa syudad. Yun naman ang merkado ko para sa aking mga kuneho. Ito naman yung aking aquaponic system. Isa to sa mga unang na-set up ko dahil nakita ko yung practicality niya. Dahil dito sa syudad, wala kang ang space, wala ka ring fertilizer. This actually meets both because it doesn't require so much space. Ito yung aking balkonahe, which is over the garage. So, space saver din. Meron akong mga alagang tilapia, the regular black ones. I also have the kingfish or red tilapia. This can hold as much as 100, 200 tilapia na high density. But I keep it to an average of 50 juvenile or adult tilapias at a time, 30 to 50 lang. Because that's just what I need for the system to be fertile for my plants. The past 2 years now, 2.5 or almost 3 years, itong setup ko, minsan hindi ko pa pinalitan ng tubig. Hindi ko kailalinisin ng tubig kahit nakailang harvest na ako ng tilapia. Dahil nga, nagtutulungan sila, nililinis ng halaman ang tubig para sa isda. Yung isda naman nagbibigay ng sustansya para sa halaman. So, basically, that's the principle of aquaponics. It's just about 3 by 2 feet sa isang grow bed. It can have as many as, at one time, nagparami ako dito ng mga lechugas, it can have as many as 120 heads of lettuce. Sa ngayon, ang mga pananim ko, mostly mga herbs, kasi ito yung aking demand naman. Meron, at saka itong tarragon, may mga peppermint, may kaunti pa rin akong pinag-eksperimentohang medium doon sa mga lechugas. Meron akong mga basil sa dulo at mga Japanese cucumbers. Yung mga adjacent plants namin na bakante, hindi yan sa amin. Pero dito sa village namin, they encourage us to clean and maintain and make use of vacant lots habang wala pang nakatayo. So, unti-unti, yung aking mga helpers, unti-unti namin nililinis. Palawak ng palawak, yung asyenda ni Ate Inday. Tapos, nagtatanim na rin kami ng mga saging, may papaya, doon may mga talong, may talbos ng kamote, may sili, okra, iba-ibang gulay. Mga pechay, meron din may makikita din kayo. I also became active with Spread Organic Agriculture in the Philippines kasi nga ang dami kong nakikilala din dito, tulad yung pagbububuyog. Isa din siyang kapwa volunteer. Isang advocacy group lang naman yung Spread Organic Agriculture in the Philippines or yung SOAP. And then from there, nakipag-collaborate na with the Department of Agriculture, yung ATI, Agricultural Training Institute. We started giving free seminars also. Tapos yung
because of this network, I also discovered yung assistance na pwedeng makuha even from your local government units. So yun ang unti-unti ko ding pinoproyekto dito sa aming village dahil pag nakita nila na meron kang nagagawang ganito, nahihikayat na rin yung iba. And definitely, hindi ko kaya namang mag-isa. Dito sa aming subdivision, we just got into agreement also, and we're starting some collaboration with the Office of the Vice Mayor, si Joy Belmonte, who is also an advocate of urban agriculture. So, unti-unti, nag-umpisa sa isang bakuran, hopefully marami pa kayo. Ako, wish ko na we could have our own weekend market dito siguro sa loob ng village, hindi kami lalayo pa, para talagang makita mo yung malaganap pa at mapakain pa ng maraming mas masustansyang gulay. Marami tayong mga dating mga akala natin ay mga weeds lang o mga damong ligaw o mga halamang ligaw, pero kung tutuusin, nakakain siya at masustansya din. So dito rin sa ginagawa namin sa aking mga network of advocates and friends from Spread Organic Agriculture in the Philippines, natutunan ko na yung ibang mga halaman ay edible pala at masustansya pa. Hindi natin kailangan palaging naghahanap ng mga imported or kung ano-anong mga hybrid na mga varieties. Pamilyang Pilipino, hakbang patungong asenso, pagkaing ligtas at malinis, kalusugan natin ay sagip. Isang pangarap, isang layunin, kalikasan natin mahalin, sama-sama nating balawakin. I'd like to invite all city dwellers na pwede tayong magtanim sa ating mga bakuran. We can be urban farmers here in the city for fresh and safe food, for our own food, for extra income. At hinihikayat ko din kayong makipag-ugnayan o makipag-collaborate sa ating mga government units. Ang DA, isa yan sa mga nangungunang tumutulong, pati ang aming local government unit, dahil nga tulad ng sinabi ko kanina, hindi natin kayang mag-isa lang. Maganda sana kung ito ay maging isang advokasya ng karamihan. Nagawa ko ito dito sa akin, hopefully maengganyo ang iba na gawin din sa kanila, no matter how big or small your vacant space is. Dahil meron namang mga sistema, may mga paraan. Isa ako volunteer ng Spread Organic Agriculture in the Philippines. Meron din kaming samahan, yung sa Urban Agriculture Advocates Network of the Philippines, na hopefully dumami pa ang mga organic farm or urban farm advocates, para maipalaganap pa ito. And we hope to work more with the Department of Agriculture, kasi sa kanila, sila din naman yung tumutulong sa atin. At so itong pagbubukid, itong pagtatanim, hindi lang para sa probinsya. Dito mismo sa syudad, meron na tayong magagawa, so sa ating mga kapasidad. Yan, napanood natin si Lizelle Jose. Isa siyang urban agriculture practitioner na nagsasagawa rin ng organic farming. Ang galing talaga ni Lizelle, no? Yan ang madiskarteng misis ng tahanan. Talagang nakakabilib siya. It shows na if there's a will, there's a way. Sabi nga, di ba? Para-paraan lang yan. Di na niya kailangan lumabas ng bakuran para may makain. Kasi nga, within her backyard, pipitas na lang siya ng ihahain sa pamilya niya. Si Lizelle, maski yung pader niya ay namamaximize yung space. Ang ginawa niya, sinabitan niya ng mga empty 1.5 plastic bottles. That's her version of vertical gardens. Ngayon, kung meron kayong katanungan,
tungkol sa urban agriculture, makipag-ugnayan po lamang sa Spread Organic Agriculture Philippines. Tumawag lang kayo or mag-text sa numerong 0917-847-2639. Again, that's 0917-847-2639. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-urban agriculture na tayo!